Nang humupa ang bagyo, nawala si Lusong. Ang nayon ay wasak, ang mga tao'y nalulumbay. Ngunit ang pinakamabigat na dalahin ay sa puso ni Sierra. Mag-isa sa loob ng bahay, hindi na napigilan ni Sierra ang kanyang luha. Ang kanyang minamahal ay wala na. Mula sa alabal-alalapaap, narinig ang tinig ni Bugsong hangin. Hindi pa siya nasisiyahan. Nais niyang ganap na wasakin ang lahat. Napagtanto ni Sierra na ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang mga anak at ang nayon ay ang kanyang sariling sakripisyo. Tanging siya lamang ang makakapigil sa hangin. Hinalikan niya ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon. Hindi nila alam na ito na ang huling yakap. Naglakad si Sierra patungo sa dalampasigan. Sa bawat hakbang, lumalakas ang kanyang loob. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magningning. Humiga si Sierra sa buhangin. Ang kanyang katawan ay naging bundok. Ang kanyang buhok ay naging kagubatan. Ang kanyang mga bisig ay yumakap sa kanyang mga anak magpakailanman. Sinubukan ni Bugsong na buluin ang bagong bundok, ngunit hindi niya ito kayanin. Sa bawat paghampas ng hangin, mas lalong tumitibay ang bato. Hanggang sa kasalukuyan, ang Sierra Madre ay nakatayo. Pinoprotektahan ang mga naninirahan sa kanluran nito. Tuwing may bagyo, ito ang unang sumasalubong sa hangin. Tulad ng ipinangako, ang bundok ay hindi lamang bato at lupa. Ito ay ang alaala ng isang ina, ang pangako ng isang mandirigma.